Sa video natin ngayon, papakita ko sa inyo step by step kung paano i-launch ang personal brand website mo gamit ang Wix kahit wala ka pang experience sa paggawa ng website. Hey guys, ako si Ashley Robots. Alam ko kung gaano nakakapanibago at nakaka-overwhelm magsimula. Baka coach ka, creator, freelancer o baka nagpipivot ka sa bago mong ginagawa. Kahit ano pa yan, malaking tulong ang pagkakaroon ng personal brand website. Dito makukuha mo yung sariling space mo online at mas madali ka ring makakahanap ng tamang audience. I'm gonna walk you through step by step sa buong setup at sa dulo ng video na to magkakaroon ka ng solid personal brand website na mukhang professional at gumagana. Simulan na natin kung ano ba talaga ang Wix at bakit siya sobrang ganda gamitin para dito. Ang Wix ay isang website builder na perfect para sa mga beginners. Pwede mong i-design yung site mo visually nang walang coding, hindi kailangan mag-hire ng developer at walang tech stress. Para sa personal brand, sobrang swak ng Wix kasi pwede mong i-customize lahat. Layouts, colors, fonts, pati messaging. Literal na drag and drop lang para makabuo ng full website na parang ikaw talaga. Kaya kung gusto mong palaguin ang service-based business mo, mag-book ng mas maraming speaking gigs, i-showcase ang portfolio mo, o magkaroon ng page na pwedeng isend mula sa social media, this tutorial is gonna walk you through building that from scratch. Some of my favorite features of Wix for personal brands are, number 1, yung drag and drop editor. Wala ka nang kailangan intindihin na code o text stuff. Pwede mo lang i-move around yung elements visually para nagbubuo ka lang ng PowerPoint. Ang ganda nito kasi madali mong mapapaganda yung site mo para talaga magmukhang personal yung brand mo kahit hindi ka designer. Number 2, dozens of personal brand templates. May ready-made templates si Wix na talagang para sa personal brands. Mula sa speaker portfolios, influencer pages, hanggang freelancer resumes. Hindi mo na kailangan magsimula sa blank page. Pumili ka lang ng template na gusto mo tapos i-adjust mo para swak sa boses and style mo. Number 3, built-in yung mobile optimization. Automatic na maganda yung itsura ng site mo sa phone, pero pwede mo rin i-edit yung mobile layout kung gusto mo. Since karamihan ngayon sa phone talaga nagbabrowse, malaking time saver to at sobrang nakakadagdag ng professional vibes sa site mo. Number 4, madaling magdagdag ng add-ons tulad ng blog, store, at booking page. Pwede kang maglagay ng blog, digital store, o booking calendar with just a few clicks. Lahat to gumagana direkta sa Wix, hindi na kailangan ng extra tools. Maganda kasi pwede mong palaguin yung personal brand mo over time nang hindi ka palipat-lipat ng platform. Number 1, pumili ka ng 3 to 4 brand pillars. Ito yung main themes na iikot yung brand mo, mga bagay na gusto mong makilala ka. Halimbawa, kung mindset coach ka, pwede mong piliin ng personal development, nervous system regulation, habits, and self-worth. Kung freelance designer ka naman, pwedeng storytelling, minimal design, client process, at behind-the-scenes tips. Mahalaga to kasi dapat i-reflect ang website mo kung ano yung tinuturo at ino-offer mo. Makakatulong din tong pillar sa pagsulat ng copy, pagpili ng blog topics, at pag-decide kung anong services o content ang fini-feature mo. Number 2, hanapin yung core values mo. Ano yung gusto mong maramdaman ng tao papunta sa site mo? Gusto mo ba na maging calm, bold, empowering, o playful ang vibe ng brand mo? Pumili ka ng 2-3 core values at gamitin mo yon bilang guide sa tone, visuals, and messaging mo. Halimbawa, kung authenticity and growth ang values na gusto mo, pwede mong gamitin ang candid photo storytelling at yung come as you are energy sa website mo. Number 3, choose a simple color palette. Nakakatawa kasi guilty din ako dito. Ang dami kong gustong kulay palagi. Pero good news, sobrang dali mag-update ng color sa Wix. Pero wag kang sumobra tulad ko. Pili ka lang ng 2-3 main colors at gamitin mo yon consistently sa buong site mo. Halimbawa, isang neutral, beige, white or gray, isang accent, sage, navy or charcoal, tapos isang pop of color, gold, coral, or terracotta. Pag consistent yung colors mo, mas magiging trustworthy and polished yung brand mo even kung nagsisimula ka pa lang. Number 4, pumili ka ng fonts na swak sa vibe mo. Ang dami talagang pagpipilian sa Wix. So, pili ka ng isa para sa headings at para sa body text. Quick tip, huwag ka maghalo ng higit sa 2 fonts kung di ka pa sanay. Mabilis talaga magmukha magulo. Keep it clean, readable, and on-brand para mas professional and cohesive yung dating ng site mo. Lastly, ihanda mo na yung assets bago ka pa magbukas ng editor. Mas madali kung ready ka na. Isang short bio para sa about page, isang professional looking photo mo, kahit phone lang basta maganda yung lighting. Ilang testimonials kung meron ka na, links papunta sa socials mo at mga past work photos or client examples. Kahit nagsisimula ka pa lang, malaking tipid sa oras to pag ano na lahat bago ka magsimula mag-build. Okay, so let's get started. Kung gusto mo akong sabayan habang ginagawa yung site mo, meron kang exclusive link sa baba para makuha mo yung free trial. Click mo lang yon, ilagay yung email mo, tapos start now. Ako mismo naka-free version lang, pero may ilan akong na-test na site.
highlights. Gagawa tayo ng bago para makita mo kung gaano siya kabilis at kasimple gawin. Meron silang AI builder na pwede mong kausapin parang chatbot. Na-try ko na rin to dati pero personally mas gusto ko pa rin gumamit ng ready-made template na meron na silang nakahanda. So gagawin natin is gumawa tayo ng blog kasi pwedeng hindi pa naman tayo nagbebenta ng kahit ano pero gawa tayo ng content at kailangan lang natin ang space kung saan pwedeng mag-landing yung mga tao. Pangalanan natin siya as Ash Personal Brand. Goal natin dito is promote yung sarili natin, mag-build ng community at mag-share ng knowledge. Mas lalabas na tanong kung anong apps ang gusto mong i-add. Skip muna natin yun for now pero eventually pwede rin tayo magdagdag ng mga yon. Cool! So ngayon, punta na tayo sa pag-design ng site. Mamimili tayo ng template. Ang dami nilang magagandang options dito. Ang tip ko, wag kang masyadong mag-worry sa colors ng fonts kasi pwede mo naman yan palitan later. Ang importante munang tignan is yung layout mismo kung paano gumagalaw yung site para nakaset-up yung headings at yung overall structure. Kasi yung fonts, colors, and pictures, super dali na lang baguhin pero yung mismong layout at function ng site, mas hassle i-adjust kapag nakapili ka na. So ito, may isa tayong pwedeng i-preview. Okay, parang vlog style siya. Bagay kung may podcast ka. So it looks good. Pwede mong i-check yung view niya sa phone para makita mo kung mobile friendly. Ayun, mukhang okay to. Gusto ko na siya so far. So, try natin tignan to personal blog template. Ang ganda kasi may subscribe to my email list na agad, which is super useful. Kung yun talaga ang goal mo, mag-build ng email list. Yung isa kasing template, wala nun. At oo, pwede ka naman magdagdag later, pero mas madali kung pumili ka ng template na meron na yung features na kailangan mo. Kung wala kang podcast at mas focus ka sa blog and email newsletter, mas swak to. Kaya mas importante talaga yung functionality kaysa kulay ng font. Kasi madali na lang baguhin later on. Hanap ka lang ng template na talagang tugma sa needs mo. So, ayun, balik tayo dun sa isa na gusto ko kasi kompleto na siya. May email subscribe na built-in. We'll go ahead and edit this one. Super cool kasi pwede mong gamitin yung AI dito para magdagdag ng details sa site mo. Madali lang siyang gamitin. Personally, mas gusto ko gumamit muna ng template para sigurado na tama yung layout at flow ng website. Tapos, doon na lang ako magpapaganda gamit yung AI. Halimbawa, pwede mong ilagay health and wellness blog, obsessed with holistic living, and becoming your hottest, healthiest, and most healed self. Click mo lang, generate site, tapos i-update niya yung ilang parts. Kita mo dito, nag-a-update na agad yung form and yung headline, become your hottest, healthiest, and most healed self. So, ayun, nakaserap na agad at fully functioning na. Meron tayong blog, may link na rin, at kailangan lang natin is gumawa ng custom form depende sa email provider na gamit mo, pero basically, ready to go na yung buong site mo. So, ang next step na lang is i-update natin gamit yung sariling words and photos natin. Pwede rin natin palitan yung colors para mas bagay sa vibe na gusto mo. Dito sa site design, kung gusto mong i-tweak yung theme, basically yung color scheme lang, pwede mong gawin mas contemporary like medyo beige tones or kung mas gusto mo, neutral with a touch of green. I feel the same way. Ang cute talaga ng theme na to. Pero ayun, pwede mo pa rin siyang i-customize kung gusto mong stick lang sa present themes. Pwede mong baguhin bawat kulay dito mismo. Pero i-adjust yung text para mag-match sa brand and vibe mo. Exactly, dapat authentic siya sa'yo at sa brand mo. Take your time talaga sa pagpili ng colors and fonts na swak sa vibe mo. Huwag mong ulitin yung mistake ko dati na papalit-palit hanggang mawala yung brand cohesiveness. Mas okay na umupo ka, isipin mo mabuti. Ano ba yung colors and fonts na gusto mong gamitin long term? Para lang i-explain yung dashboard na to, dito ka maglalagay ng mga elements. Pwede ka magdagdag ng images, buttons, mga decorative lines, contact forms, at marami pang iba. Dito rin yung lugar kung saan magdadagdag ng sections. Yung sections kasi may background na paglalagyan ng mga elements. Halimbawa, kung magdadagdag ka ng bagong section dito, pwede ka maglagay ng blanco tapos magdagdag ng elements. O kaya may pre-made sections na pwede mong i-drag and drop. For example, you wanted to add an about section, you literally just drag it over at automatic na siyang magdadagdag. Sobrang dali lang, i-drag and drop lahat. I-delete ko na to. Pero kung gusto mo pang magdagdag ng ibang forms, kailangan mong gumawa ng bago. Kung may separate email marketing platform ka, pwede mo ring i-embed yung mga forms dito. Pero baka gusto mo lang ng first name and email, diba? Then click, submit. At itong link na to, baka siya yung mag-send ng email, newsletter, sign up mo. I-save na lang muna natin. Siyempre, pwede mo siyang gawing cute, baguhin yung font, at lahat ng iba pang design. So, ngayon, ilalagay natin yung form dito. Kita mo, dali lang, di ba? Yan, tapos na natin yung blog setup. Pero bago tayo mag-proceed, tignan muna natin kung anong itsura niya sa mobile. Kasi sobrang dali lang. It's so easy peasy. Siyempre, pwede mong i-adjust yung section kahit na ilipat mo yung isang bagay dito. Hindi siya gagalaw sa desktop. Dito lang sa mobile. Super helpful talaga nito. So, ayan, nandito na tayo sa home. Punta naman tayo sa my blog. Tapos, nandito na yung feed. Punta tayo sa manage post. Dito mo ginagawa yung mga post. So, pwede ka mag-create ng post dito. Halimbawa, Living 101.
how to eat, move, and feel confident that's aligned with your cycle. Nag-invento lang ako ngayon, but this is where you can generate the blog post itself. You can go ahead and schedule it, or pwede mo na siyang i-publish. So, ayan, nandito na yung blog site natin. I-exit lang natin at automatic na niyang ina-add yung blog site mo. Gaya ng sabi ko, nakakagawa na tayo ng website ng mabilis. Ang kailangan natin gawin ay lagyan ng personal touches, kulay ng font, sarili nating words sa blog, contact form, and about section. Sobrang dali lang talaga gawin gamit ang Wix. Kapag na-edit mo na yung buong home, blog, about page, contact page, at na-setup mo na rin yung forms mo, ang next step ay i-click yung publish and ready to go ka na. May ilang extra things na pwede mong gawin tulad ng pag-update ng SEO at pagkuha ng sarili mong domain. Sa Wix dashboard, sobrang dali lang talaga ayusin lahat ng yan. Kung mapapansin mo, pwede ka mag-connect ng custom domain. Nandito mismo yung setup nila. Pwede ka rin maghanap sa Google. Para makapagsimula ng SEO, punta ka lang sa Marketing Home, tapos SEO Setup Checklist, at i-guide ka nila step by step. Sobrang dali lang sundan. Ngayon, nasa free version pa lang tayo pero gusto ko lang i-share sa inyo yung iba't ibang plans and pricing options. Kung gusto mong magsimula with a free trial, pwede mong gamitin yung exclusive link namin sa baba. Pero kung gusto mong mawala yung Wix branding, kasi oo, pwede mong i-publish sa free version, pero may Wix logo pa rin, kailangan mong mag-upgrade. Sa paid plan, makakuha ka ng custom domain, walang Wix branding, at may 24/7 customer support pa, and eventually, baka maubusan ka rin ng storage space, kaya mas okay talaga mag-upgrade. Quick breakdown lang ng plans. Lite plan, $17 per month. Meron kang 2GB storage hanggang 2 collaborators, basic marketing tools, and free domain for 1 year. Core plan, $29 per month. Mas maraming collaborators, mas malaking storage, mas advanced na marketing tools, at pwede nang tumanggap ng payments. Business plan, $39 per month. Lahat ng features mas upgraded. Mas maraming collaborators, storage, marketing tools, at may e-commerce na rin. Business Elite Plan, $159 per month. Meron kang 100 collaborators, unlimited storage, advanced marketing suite, advanced e-commerce features, and access sa advanced developer platform. So, depende sa kailangan mo, madali ka makakapili ng plan na swak sa'yo. Kung gusto mo magsimula sa kahit alin sa mga plans na to, meron silang 14-day money-back guarantee. So, kung feeling mo hindi siya bagay sa'yo pero umabot ng 14 days, pwede mong ma-refund yung bayad mo, which is super cool. At again, kung gusto mong gamitin yung exclusive link namin para makapag-start ng free trial, nasa baba lang yan. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission pero wala namang dagdag na gasto sa'yo. Kung gagamitin mo yung links namin, sobra kami nagpapasalamat in advance. Malaking tulong to para masuportahan ang channel namin to continue creating free content and tutorials like this. Honestly, building a personal brand is such a powerful move. Hindi lang para sa business mo pero pati na rin sa confidence mo. Sinasabi nito sa mundo na dito ako, seryoso ako, I have something to offer. Minsan madali tayo ma-stuck sa overthinking ng colors, pages, pero habang tumatagal, your site will grow and evolve with you. The most important thing is just starting, and Wix makes it super easy with all their amazing, beautifully designed templates. So ayan, dito na nagtatapos ang video na to. This channel is dedicated to helping beginners build and grow their first website with confidence step by step. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments sa questions sa baba kasi we'd love to hear from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.